Hello, so magandang araw sa inyo mga kaibigan, kundi sa mga manonood natin ng mga estudyante. So our topic for today is all about law of science. Okay, so this is applicable sa ating topic ngayon, so which is triangle. Okay, so aalamin natin kung ano yung sukat ng nawawalang side or yung nawawalang sukat ng angle. Okay, so alam natin na ang triangle, ang triangle natin ay meron 3 angles. Okay, so malabo pa nga. 3 angles and 3 na sides. Okay, 3 angles and 3 sides. So ngayon, isa pa sa dapat tandaan natin sa triangle, okay? So kapag pinag-add natin ang tatlong angle, which is angle A, angle B, and angle C, ang sagot ay laging 180 degrees. Okay, pag pinag-add natin ulit ang lahat ng angle, ang sagot 180 degrees. Dito sa law of sines, meron tayong 3 fractions, which is yung nasa baba na nakikita nyo. A all over sine A equals B all over sine B equals C all over sine C. Tandaan, ang A at B at C, yung nasa taas na nakikita nyo, it represents the sides. Okay, so yan yung tatlong sides natin. While, yung naka-uppercase, okay, A, B, C, yung nasa baba, kasama ni sine, it represents the angles. Again, yung lowercase na makikita nyo, lowercase, yung maliliit, that is the sides. Yung malalaki naman or uppercase na mga letters, it represents the angles. So now, let us try some example. Okay, so law of sines, by the way, we have AAS and SSA case. Okay, sabi naman natin, kapag may AAS, that is the angle, angle side, while SSA, ang given naman dito is may 2 sides, side, tsaka isang angle. Okay, so again, meron tayong kaso dalawa. So given na yung dalawang angle, tapos merong side, yung isa naman, meron naman dalawang side na given at isang angle. So in this example class, example number 1, okay, so we have angle A, B, and C. Okay, kung saan merong sukat ang dalawang angle, okay, which is angle A 50, angle B 70, and lalagyan natin ng sukat dito si angle A, okay, which is 8. Okay, so ngayon, anong case yung ginagamit natin ngayon? Angle, angle side, or side, side angle? Obviously, that is angle, angle side. Okay, so ayun. So now, how can we find the other sides and angle? Okay, so madali lang yan. So, alamin muna natin na yung magkatapat. Okay, that is A, parehas. Yung katapat ni C, ayun. So, ito yung angle, side C. Well, this one is B, katapatan. Ayun, tapat B. Tapat A, tapat C. Okay, so ngayon, kuhain muna natin yung pinakamadali. Okay, so ano yung pinakamadali dyan? Itong angle na to. Okay, so alam na natin na sinabi natin kanina na si angle A plus angle B, ayan, sorry, plus angle C is equal to 180 degrees. Okay, so ngayon, ang angle A natin meron ng sukat, which is 50. Lagyan natin. 50 plus. Ang angle B natin meron din sukat, which is 70. So, 70 degrees. Plus. Angle C natin wala. So, copyin lang natin. 180 degrees. Okay, so angle C, lagyan na natin dito. Then, ito pag-add natin, 50 plus 70. Okay, what is 50 plus 70? That is 120. So, yung 180, isusubtract lang natin sa 120 para malaman ang angle C. So, 180 minus 120, that is 60 degrees. Okay, so it means our angle C is 60 degrees. Okay, so nasolve na natin kaagad yung isang angle. Okay, now let's proceed. Doon naman sa iba. Okay, so we have B and C. Unahin na natin yung B. Okay, so paano natin isosolve ang B? Dito meron tayong 3 fractions tulad ng sabi ko kanina, pero kailangan na natin dalawa. Okay, kuhain na natin yung may kompleto na sukat. Okay, yung A, at saka yung angle A, saka yung side A, kompleto na yan. So, kuhain na natin yan. A sin A is equal to, yung gusto natin hanapin, B sin B. Okay, so anong next na natin gagawin? Laging ginagawa na natin, cross lang. Cross. Okay, A sin B
or mas maganda, ang gawin muna natin is, ilagay muna natin yung mga sukat niya. Okay, so ito ay magiging, ano yung sukat ng A? 8. Ano yung sin A natin? Ayun, palit natin yung A ng sukat ng angle. Sin 50 equals, ano yung B? Wala, kasi yun yung natin. So, ayan lang siya. Then, sin, ano yung sukat ng B? Ayun, 70 degrees. Okay, so that is sin. So, cross. So, maging 8 sin 70 degrees equals cross B. Ayun, nilagay natin doon. Sin 50 degrees. Okay, so mapapansin nyo class, paano nangyari yan? Pinagsama lang natin siya actually. 8, ayun, ito, 8, tapos sin 70, ayun. Pinagsama lang natin sila, pinagsama lang natin. Okay, so ayun. Then ito ganun din, pinagsama lang din natin. So B, ayun yung B. Ayun o B. Then sin 50, ito. Okay, so next. Ang ginagawa natin yung B, so kailangan mawalan kasama ni B, which is this, which is sin 50. So divide natin parehas, sin 50. Okay, so ngayon kapag dinivide na natin yung parehas, ang mangyayari, mawawala na to. Tama, ang matitira ay ano? B. So lagyan natin dito B equal to, ito na ngayon yung gagamitin nyo sa calculator. Okay, so kuha lang tayo ng calculator. Okay, ang ginagamit natin na calcu ay calces. Okay, ayan. So ayan, para makita ninyo. Yun. Okay, so delete lang natin yung previous natin. So makikita nyo, we have 8 sin 70 divided by sin 50. So type lang natin 8. Ayun. Sin 70 degrees. Close lang natin yan ay 70 degrees. Tapos fraction yan, di ba? Fraction. So pwede rin naman division ang gamitin niyo. Sin 50. Yan. Akin kasi ginagamit ko kasi yung fraction para mas mabilis siya. Ano? So pwede nyo rin download to. So ang lalabas na sagot is, ayun, 9.81 345 277.525. Or, pwede natin siyang gawin na 2 decimal places lang, 9.81. Okay, so yun na yun. So nakuha na natin ang ating B, which is 9.81. Okay, so same. Paano naman natin makuha yung C? Okay, so gamitin pa rin natin yung kanina. Yung sukat. Okay, drawing lang muna natin ulit dito kanina. So we have A, B, and C. This is 50 degrees. Ito naman 70 degrees. Ito 50 degrees. 60. Kasi yung A natin dito is 8. Ang B na nakuha natin kanina, ito lang. 9.81. Okay, so siyang hanapin natin. Okay, so taas ka muna dyan. Gamitin pa rin natin yung A kanina. So we have A over sin A. Tulad na sabi natin kanina, no? Dalawang fractions lang gagamitin natin dito. Ay, A sin A. Tapos, syempre, yung C na nawawala. So, C over sin C. Okay, always remember the lower cases. Okay, ang lower case natin ng mga letters. It represents the side, while the upper case, ito yung ating ginagamit for angles. Okay, so ilagay na natin yung mga value. Ano nga yung A? Ayun, A. That is 8 sin. Ano yung A? Ayun, yung kanina natin, which is 50 degrees. Okay, 50 po ito 50. Yan, 50 degrees. Okay, next, C. We have C. Walang sukat yung C, ano, kasi yung may hanapin natin. Then, sin C. Ano yung sukat na C? Okay, yan yung kinumpit natin kanina, which is 6 degrees. So, ngayon, nandyan na tayo. Okay. Ano, next ang nangyayari? Tulad ng sabi natin kanina, we're going to apply the cross multiplication. Pagsasamahin lang, 8 sin 60. 8 sin 60 degrees equals, ito rin pagsamahin, ayun, so you have C sin 50 degrees. Okay, dividing both side by, o para matira si C. Ano gagawin mo para matira si C? Siyempre, di-divide mo dito kay sin 50. Yan, di-divide mo dyan. 50 degrees. Sin 50 degrees. Okay, so mangyari, mawawala to, matitira sino? Si C. Okay, so ito na ngayon ang i-divide natin sa calculator. Ano? So, ang pagsosolve dito, mahirapan kayo kapag wala talaga kayong calculus. So, mas maganda kung makapag-provide kayo ng calculator.
So we have 8. Ayun, copy lang natin. Sine 60 degrees. Okay, so pwede rin ito division, or pwede rin naman yung ginawa kanina, ito yung fraction. Ayun, fraction. Okay, sine 50. Sine 50 degrees. Okay, so what will be the answer? So ang lumabas dyan is, ayun, nakikita nyo, 9.044126999878, or excuse me, 9.04. Okay, so balikan natin yung kanina. So sukat ng ating C is 9.04. And that is the law of sines, AAS case. Thank you so much.